Napadami ko na nga pala yung binigay sa ating hipon. Kailangan ko nga pala silang alisin dahil maglilinis tayo ng aquarium para kahit papano naman ay presentable at maganda silang tingnan. Kahit papano pala ay napadami ko na tong ating EBM. So paano guys? Tara! Kaya naman isang araw, magsacycle nga pala ako ng tubig. Napakabilis kasi nito mag-rainwater dahil sa sikat ng araw. Kaya naman gagawa ng paraan si Kuya Boy Macho Nuri para hindi na maulit ito. Hinayaan ko nga pala bukas ang ating gripo at gumamit tayo ng siphon. Hahayaan nga pala natin ito ng mga ilang oras hanggang sa ito ay luminaw. Napisa na nga rin pala ang ating mga BBS. Baby branch shrimp nga pala ang tawag dito at pinapakain natin to sa ating mga alagang gapi at beta. 95% nga pala ang hatching rate ng produktong ito. Makaka-order nga pala kayo nito sa Black Up na nasa Yellow Basket. Gustong gusto talaga ng mga alagang isda na pagkain na gumagalaw. Minsan nga ipinapanood ko pa sila habang kumakain. Nakakaaliw kasi silang pagmasdan lalo na kapag gumagalaw ang kanilang mga buntot. Kinukondisyon ko na rin pala itong ating FCCP na beta. Mga ilang araw na lang kasi ay pwede ko na silang i-breed. Malaki-laki na kasi ang tiyan ng ating female at meron na ako nakikitang white spot. Mas excited pa nga ako sa kanila sa kalalabasan ng kanilang magiging anak. Medyo malaki na nga rin pala itong ating naging first batch. Sila nga pala ay nasa 26 days old na at kumakain na rin sila ng BBS. Naisipan ko nga din pala maglinis na ng aquarium. Pagsasama-samahin ko na kasi ang mga breeder pati na ang kanilang mga fry. Napakaganda nga pala nilang pagmasdan kapag sama-sama. May 4 na buwan ko na rin pala itong hindi nalilinis. Grabe nga to dahil putik na ang nandito at hindi nalumot. Meron nga pala ako dito nakitang buntis na hipon. Makikita nga pala sa kanyang tiyan na meron dark spot. Ilang araw na nga lang ang bibilangin at lalabas na ang kanyang magiging anak. 100% nga pala tayo magpapalit ng tubig. Mabilis nga pala tayo natapos maglinis ng aquarium dahil meron tayong mahabang hose. Natapos na nga rin tayo sa pagsacycle ng tubig at ganito na ang kanyang itsura. Kung mapapansin nyo nga malinaw na ito at wala na ang green water. Gagamitin nga pala natin itong ating aqua soil. Ito nga pala ay galing sa aquarium na nilinis natin kanina. Tamang-tama nga ito dahil magtatanim tayo ng aqua plants. Mabuti na nga lang meron tayong nabiling aqua plants kila Tisoy Fish Farm. Sana nga lang ay mapadami natin sila at mapalago para hindi na tayo pumunta sa fish farm at bumili ng mga halaman. Nagbabalak nga pala ako magpadami ng mga pidort kaya dito ko na sila nilagay sa malaking lalagyan. At kahit ito nga pala ang pinaka-common na gapi, hindi pa rin ako nagsasawa sa kanila. Magpapadami na rin pala tayo ng metal snake skin blue tail. Napakasolid kasi ng buntot nito at napakaganda ng kanyang pattern. Nakakapagod talaga maglinis ng aquarium. Mabuti na nga lang napabilis ang gawa ko dahil meron na tayong mga gamit. Kahit papano nga ay nagbukang malinis at hindi na nakakaya sa mga taong pupunta. Ilagyan ko na nga rin pala sila ng mga pangalan para hindi ko sila makalimutan. So paano guys, hanggang dito na lang. Maraming salamat sa panonood. Paalam!